Nag-aaral ako noon ng nursing sa isang sikat na universidad sa Baguio. Meron kaming isang kwarto na nakalaan para sa anatomy at physiology na subject. Dungeon room ang tawag namin doon at nakapwesto sa College of Engineering and Architecture building. Yung pinto papasok doon sa dungeon room ay hiwalay pa sa pinto ng mismong gusali. Nasa pinakagilid ito, tapos pahaba yung disenyo ng loob ng kwarto. May pahabang espasyo na parang hallway, tapos sa dulo ay napakalaking espasyo pa. Meron kaming kaklase noon, tawagin na lang natin siyang Jane. Alam ng klase namin na may third eye si Jane. Lagi siyang nakakakita ng kung ano-ano sa school. Kapag bigla na lang siya tatahimik at yuyuko, alam na namin na may nakikita na naman siya. Isang araw noon, nagle-lecture ang instructor namin. Nang mapansin ko na nakatitig si Jane sa malaking space sa kanan namin. Ako naman ay likas na usosero, kaya hindi ko napigilang magtanong. "O Jane, ba't nakatitig ka dyan? May nakikita ka ba?" Ang sabi niya naman, "Meron. May babaeng nakatayo sa dulo doon. Nakatingin sa atin." Sabi ko naman, "Oo talaga? Wala naman akong nakikita eh. Asaan dyan?" Ang sagot niya naman, "Nasa may dulo. Ayan na siya at papalapit na. Narinig ka niya." Hindi ako mapaniwala sa mga multo o mga paranormal kaya naghamon pa ako at sinabi kay Jane, "Sige nga kung totoo yan, sabihin mo pakita siya sa akin. Saka ako maniniwala." Hindi umimik si Jane at nanahimik. Pero nakita kong nakatitig pa rin siya sa may dulo. Ako naman mapangasar pa. "Sabi sa'yo eh, wala yan. Hindi totoo ang multo. Bakit asan ba siya ngayon? Bakit tahimik ka? Sabihin mo magpakita na siya sa akin." Sabay tawa-tawa pa kay Jane. Habang patuloy ang lecture at nakikinig na ako, nagsalita bigla si Jane. Sabi niya sa akin, "Gusto mo ba talaga siyang makita?" Nagulat ako sa sinabi niya. Pero sinagot ko siya ng, "Bakit magpapakita daw ba siya?" Sinabihan ako ni Jane na desisyon ko daw yun. Ako daw yung naghamon sa kanya. Sa pagkakataon na yun, tinablan na ako ng takot. Bigla na lang akong kinabahan at pakiramdam ko ay mukhang seryoso si Jane sa mga sinabi niya. Ang sabi ko na lang, "Mamaya na lang kasi baka sitahin tayo ni Ma'am." Dumating ang break time na 15 minutes. Lumabas si Ma'am at ang ibang kaklase namin para magpunta sa kantin. Konti lang kaming naiwan kasama si Jane na noon ay mukhang kalma na. Hindi kagaya kanina na putlang-putla at nakatitig sa dulo. Tinanong ko si Jane kung andyan pa ba yung babaeng nakikita niya. Ang sabi niya naman, oo daw, andyan pa din, hindi umaalis. Hindi na nga lang daw niya pinapansin para umalis na, pero hindi talaga gumagalaw sa pwesto niya. Umandar na naman ang pagkabidabid ako, kaya sumagot ako ng, "Sige, game na ako, magpakita na siya kamo sa akin." Sinabihan ako ni Jane na tumingin ako sa dulo, sa parte kung saan siya titig ng titig kanina pa. Tinanong niya ako kung may nakikita ba daw ako doon. Ang sabi ko, walang tao. Malinis at maaliwalas ang buong kwarto na yon dahil sa ilaw, kaya kung may tao doon, dapat kitang-kita namin lahat. Sinabihan ako ni Jane na ngayon daw ay humawak ako sa kanya habang nakatingin pa din doon sa dulo. Sinunod ko naman siya. Hinawakan ko ang balikat niya
habang nakatitig sa may dulo. Maya-maya pa, mga 5 o 10 segundo siguro yun. Bigla akong nagulat kasi may parang usok akong nakita. Kinusot ko pa yung mata ko para lang masigurong hindi ako namamalikmata lang. Pero totoo, may nakita akong lumabas ng parang puting usok na mabilis na kumorteng babae. Nakatayo sa dulo ng room, sa lugar kung saan may nakikita si Jane. Sa gulat ko, napatayo ako talaga at napakaripas ng takbo palabas ng room. Nagulat ang mga kaklase ko sa akin kaya napatakbo na din sila papalabas, kasunod ko. Sa labas ng building, hinabol ko ang hininga ko. Inabutan ako ng mga kaklase ko na hingal din na huminto. Ano daw ba nangyari sa akin at napatakbo ako? Ang sabi ko, totoo ang sinasabi ni Jane. May babaeng nakaputi nga sa dulo ng room. Nagulat din ang professor namin kasi lahat kami nasa labas at parang takot na takot. Ikunento naman namin sa kanyang nangyari. Ang sabi lang ng prof namin, hayaan na lang daw namin. Huwag na lang daw namin pansinin. Ang paliwanag ni prof, dating estudyante daw yun na namatay. Hindi rin nila alam kung bakit nandito pa rin siya sa building. Doon na nagsimula ang mga paranormal na kaganapan noong nag-aaral pa ako. Nabuksan ata yung third eye ko noon. Pero sabi ng tumingin sa akin, kalahati lang daw. Sasarado din daw yun pag tumagal. Nagsara nga yung third eye ko, di kalaunan. Pero sa konting panahon na nakabukas yun, marami pa akong nakita. Kaya ngayon kapag may nagkukwento sa akin ng mga kababalaghan, hindi ko na tinatawanan. Hindi ko na rin binabalewala kasi naranasan ko na. Maraming tao ang takot na mag-isa sa CR ng kahit na anong pampublikong establishmento. Bakit? Kasi madalas dito nagaganap ang mga kakaibang bagay na hindi madaling maipaliwanag. Sabado noon, 3:00 na ng hapon, oras ng susunod naming klase, nang mautusan kami na gawin ang aming mga course bulletin. Kakatapos lang ng intramurals noon, kaya marami pang ginagawa ng mga faculty. Kaya para maging busy din kami, pinagawa na sa amin ito. Nung una naging madali ang paggawa namin ng course bulletin dahil sa madami kaming nagtulong-tulong dito. Pero nung tumagal, paunti kami ng paunti hanggang sa halos umuwi na lahat ng kaklase namin. Nakakainis. Pero ano naman magagawa ko? 5 na lang kaming magkakaklase na naiwan noon. Kailangan namin matapos yung ginagawa namin ng 7:00 ng gabi. Nagawa naman namin. Dahil sa Sabado nga noon, halos lahat ng estudyante ay umuwi na. Karamihan kasi ng klase namin ay hanggang 6:00 lang ng hapon. Ako at ang 4 kong mga kaklase ay nagdesisyon na magpinta. Medyo makalat at nadumihan din ang mga kamay namin. Kaya pagkatapos ay magbibihis muna kami bago umuwi. Madaming tao sa CR sa ground floor kasi alam namin na puno yun ng mga estudyante sa dance club. Yun kasi yung oras ng tapos ng practice nila. Kaya magbibihis sila sa ground floor CR. Doon na lang kami sa CR ng 4th floor para mas mabilis. Nakapatay kasi yung mga ilaw sa hallway doon. At nakapatay na din yung elevator, kaya siguradong wala ng tao dun. Umakyat kami ng hagdan at binuksan ang ilaw ng hallway. Dahil kami na nga lang yung tao dun, ang ingay naming 5. Kumakanta pa kami habang naglalakad at nagkakwentuhan. Nung makapasok na kami sa CR,
nagayos na kami kaagad. Naghuhugas ako noon ng kamay nang mapansin ko sa salamin na may anino na nanggagaling sa huling cubicle. Nakikita ko ito mula sa maliit na buta sa ilalim ng pinto. Tinitigan kong maigi yung anino. At nung gumalaw nga ito, ay nasiguro ko na tao ito. Merong tao sa huling cubicle. Pero hindi ito isa sa mga kaklase ko kasi lahat kami nasa harap ng salamin at naghuhugas ng mga kamay. Madilim din yung CR pagdating namin at kami pang nagbukas ng ilaw. Hindi ganon kalaki yung salamin sa harap ng lababo, kaya hindi ko makita ng buo yung pinto ng cubicle na yun galing sa kinatatayuan ko. Ang ginawa ko, nilingon ko na lang para makita ko ng maigi. Nabigla ako nang makita kong nakabukas na yung pinto, samantalang nakasarado yun kanina. Bukas na bukas yung pinto ng huling cubicle. Hindi ko naman narinig na bumukas yun. Nagtataka ako doon sa anino, kaya dahan-dahan kong nilapitan yung cubicle para tingnan kung may tao nga ba sa loob. Pagsilip ko, wala namang tao. Wala din yung anino. Nahintakutan talaga ako at nakaramdam ako ng sobrang panlalamig. Napansin yun ng mga kasama ko, kaya tinanong nila ako kung ayos lang ba daw ako. Hindi ako nakakibo ng ilang segundo pero pinilit kong maging matapang. Sabi ko, wala, tara na, baba na tayo. Nagmadali kong tinapos ang paghuhugas ng kamay at nag-ayos ng gamit. Hindi na nga ako nakapagbihis noon. Kahit takot ako, hinintay ko pa din matapos silang lahat. At ako ang huling lumabas ng CR. Nakakakita talaga ako ng mga bagay na hindi karaniwang nakikita ng normal na tao. Dahil sa ako ang nakakita ng anino, pakiramdam ko, responsibilidad ko na ligtas sa mga kasama ko. Kaya sinigurado kong nakaalis na silang lahat bago ako lumabas ng CR na yun. Sinara ko yung pinto at habang papalayo na kami sa CR, narinig kong nag-flash mag-isa ang lahat ng toilets. Doon na ako talagang nilamon ng takot, kaya tumakbo na ako at sinigawan silang tumakbo na rin. Dumiretso ako sa locker room at kinuha yung bag ko. Hindi na ako nakapagpaalam pa. Nung sumunod na linggo, isa sa mga kaklase ko na kasama ko nung gabing yun ay nagtanong sa akin kung bakit ko daw ba sila iniwan nung Sabado. Umiling lang ako at nagpatuloy sa pagsusulat ko. Inisip ko na hindi na nila kailangan malaman kung ano nakita at narinig ko nung gabing yun. Siguradong matatakot lang sila. Nakita mo din yun, 'di ba? Kaya ka natakot? Tiningnan ko yung kaklase ko at nagtaka. Ngumiti lang siya nang may halong kaba. Ang sabi niya, nakita niya din daw yung anino. Doon daw sa huling cubicle sa kanan. Hindi daw mawala sa isip niya yun simula pa noong Sabado. At nung ilang beses na pumunta siya sa CR na yun, ay nakita niya pa rin yung anino. Halos maiyak ako nung marinig ko ang mga sinabi niya. Ibig sabihin, hindi lang pala ako yung may kakayahang makakita sa klase namin. Natakot din ako na mayroong masamang mangyayari sa amin. Malapit kasi yung silid namin sa CR na yun. Ang sabi ko na lang sa kanya, nakita mo din pala, hindi naman sila delikado. Basta kalma ka lang at masasanay ka na lang din. Sabi ko na lang din sa sarili ko, hindi na ako papasok ulit sa CR na yun. Hindi rin naman nagtagal yung pangako kong yun. Nag-CR pa din ako doon. At sa mga oras na nakikita ko yung anino, nagdadasal ako. Iniisip ko na wala itong magagawa sa akin.
Nangyari ito noong second year college pa lang ako. May practice kami noon ng mga kaklase ko sa bahay namin ng sayaw para sa PE class. Hindi ko inasahan na 15 na mga kaklase ko ang pupunta para makipractice. Overnight practice yun at dahil sa madami kami, hindi kami lahat kakasya sa kwarto ko kapag matutulog na. Ang ginawa ni Mama, nagrenta siya ng isang kwarto sa isang dorm malapit sa bahay namin. Pagkatapos ng practice namin, kumain kami ng hapunan sa bahay, saka pumunta sa dorm. May 200 papunta dun, isa sa likod ng bahay namin at isa sa malaking kalye. Doon kami dumaan sa shortcut sa likod ng bahay namin. Malapit lang yung dorm, konting lakad lang. Pero yung daan na yun na shortcut, makipot at kaliwaan ay talahiban na hanggang bewang. Nagsimula na kaming maglakad noon. Medyo madilim na, pero may liwanag naman ng buwan at pailaw din namin yung mga cellphone namin. Nasa unahan ako naglalakad. Maya-maya, yung kaklase ko sa likod ko, biglang kumapit sa braso ko at pinigilan akong maglakad. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi siya sumagot. Nagkaroon ako ng ideya kung bakit ako pinapahinto at ang sabi ko, alam ko na, may nakikita ka ba? Normal na kasi sa lugar namin yung mga kwento-kwento tungkol sa mga kakaibang bagay. Sabi ko na lang, wala yan, hayaan mo na lang, tara diretso na tayo. Nung makalahati na namin yung daan, bigla na lang akong nahirapang huminga. Pakiramdam ko noon, ipit na ipit yung baga ko at kulang ako sa hangin. Nasa labas naman kami. Ang bigat din ng pakiramdam ko sa mga kamay ko. Bigla na lang umiyak yung isa naming kasama na nasa likod ko. Ang ginawa namin, binilisan na lang namin ang paglalakad. Konti na lang kasi at nasa dorm na kami. Pagkarating sa dorm, gumaan na yung pakiramdam ko. Konting minuto lang yung nilakad namin pero pawis na pawis kaming lahat dahil sa kaba. Doon na humaguluhol yung kaklase namin. Sinubukan namin siyang pakalmahin at nung mahimasmasan na siya ay pinakwento namin kung bakit gano'n na lang yung reaksyon niya. Ang sabi niya, kanina daw, meron siyang nakitang itim na aura na nakabalot sa akin. Malaking itim na aura daw. Walang hugis at itim na itim. Pagkasabi niya noon, naisip ko kaagad na malamang yung kapre yun na sinasabing nakatira sa isang puno ng pili sa likod ng bahay namin. Matagal ng kwento-kwento yun sa amin, pero wala naman akong nakikita doon. Ang pinagtataka ko lang, bakit ako yung pinaglaruan niya? Matagal na akong dumadaan sa shortcut na yun, pero wala namang nangyayari sa akin. Noon lang, nung kasama ko yung mga kaklase ko. Maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat din kina Alexis, Mig at Orange Bee para sa mga kwento ngayong episode. Magbasa ulit tayo ng ilang mga comments. Hello kina Sharingan 890, Dimples Yumi at Christian Raylim. Sabi naman ni Gladina Mayo Telan, welcome back Miss PT. Thank you po. Happy listening din kay Phantom 3448 at kay Jonald Belen. Sabi niya, maligayang pagbabalik po. Salamat po, Jonald Belen. Hello din kay Densho 565, J. Marcagos at kay Karnak Manderazur. Sabi niya, uy, hello, long time no see. At ang huli, hello kay Francis Labhata. Sabi niya, hala, finally, nagbabalik ka po. Nung pandemic, ikaw una kong pinapakinggan at kinaadikan subaybayan.
Sana po tuloy-tuloy na po ulit uploads nyo. Marami po kaming nakaabang sa inyo. Thank you po, Francis Labhata. Nagpapasalamat din ako sa mga kapwa ko narrators na bumisita at nagpakita ng suporta sina Sir Chris ng Pinoy Topics, ang pahina Hilakbot TV, Sandatang Pinoy Horror Stories, si Sir Ino ng Incognito Stories, DM Stories, Miss Nick ng Kwentong Nakakakilabot, si Sir Neb ng Pinoy Creepypasta, si Sir Kira ng Hinig Stories at si Sir Ba ng Malikmata. Maraming salamat po. Malamang marami din sa inyo ang nakasubscribe sa mga channels nila. Yung mga hindi pa nakasubscribe, pwede nyo silang bisitahin. Kung bago lang kayo sa channel, i-click nyo lang ang subscribe button para updated kayo sa mga bagong uploads. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.